Patuloy po tayo sa ating pagtalakay ng ating series, No Other Gospel. There's only one gospel, isa lang po ang ebanghelyo. Hindi pwedeng haluan, hindi pwedeng dagdagan, at hindi rin pwedeng bawasan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, patnubayan niyo kami sa pagkakataong ito. Panalangin namin na ang inyong salita ang siyang magsabi sa amin, hindi mga opinyon ng tao, hindi opinyon ng inyong lingkod, manggaling lahat sa inyo. At Panginoon, yung mga kulang sa sasabihin ng inyong lingkod, hayaan niyo po ng inyong banal na Espiritu ang magsabi, mangusap sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami na pagbulay-bulayan ang inyong mga sinasabi, O Diyos, sa aming buhay. Kilalanin namin ang pagkabusilak ng inyong ebanghelyo, O Diyos. At Panginoon, tulungan niyo kaming labanan yung mga maling kumakalat na dumadagdag, bumabawas sa inyong ebanghelyo, O Diyos. Kayo lamang ang dapat itaas sa aming buhay. Kayo lamang ang dapat pakinggan. Lead us with your Spirit. Take care of us and guide us. All these we pray in Christ's name. Amen. Tayo po ay nagpapatuloy sa aklat ng Galatians. At ang highlight po dito ay there's no other gospel. Particularly, the gospel cannot be diluted with the law. Sa ating topic po ngayon ay Galatians chapter 4, 21 to 31, kung saan ang pamagat po ay choosing freedom, pagpili po sa kalayaan. Na hindi po tayo magpapaalipin sa anumang mga bagay-bagay na hindi itinakda ng ating Diyos. We choose freedom because Christ has given us freedom. Alam niyo po, ang Book of Galatians ay ibang-iba. Ito po ay ibang-iba mula sa mga iba pang isinulat ni Apostol Pablo. May 3 pong katangian ako nakita na kakaiba sa aklat ng Galatians. Unang po, kakaiba ang Galatians. Unang-una, walang papuri sa mga sinulatan. Medyo nabanggit na po ito ni Pastor Sam dati po. Ito pong Galatians, ang katangi-tanging sulat ni Apostol Pablo na wala siyang papuri dun sa mga sinulatan niya. Diretso na agad na pananabon. Tingnan po natin yung iba, Ephesians chapter 1, 15 to 16. So yung sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ay mayroon pong papuri sa kanila. Sabi po dito, "For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you." Tuwang-tuwa si Apostol Pablo sa kanila. "Remembering you in my prayers." So sa case po ng mga Ephesians, tuwang-tuwa po si Apostol Pablo. At lalo na po sa mga taga-Philippians. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo nung sinulatan niya yung mga taga-Filipos. "I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus." Yun pong medyo pasaway. Ano po yung pasaway, yung itinuturing ng mga tao na pasaway na iglesia, ang Korinto, yung iglesia sa Korinto, meron din siyang papuri. "I always thank my God for you because of His grace given you in Christ Jesus. For in Him you have been enriched in every way, with all kinds of speech and with all knowledge, God thus confirming our testimony about Christ among you. Therefore you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed." At sa sa Colossians, sa Thessalonians, meron din po papuri ang Apostol Pablo. Pinupuri niya yung mga sinulatan niya. Pero sa Galatians po ay hindi. Ito po ang sabi sa verse 3, Galatians 1:3 and following. "May God the Father and our Lord Jesus Christ give you grace and peace.
Verse 4, Jesus gave His life for our sins, just as God our Father planned, in order to rescue us from this evil world in which we live. All glory to God forever and ever. Amen. Verse 6, I am shocked that you are turning away so soon from God, who called you to Himself through the loving mercy of Christ. You are following a different way that pretends to be the good news, but it's not the good news at all. So yun pong Galatians, wala pong papuri na bigay. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na, I thank God every time I remember you. Wala siyang ginanon. Wala siyang sinabing ganon. Ano po? Isa po yung kakaiba sa Galatians, wala pong papuri na binigay si Apostol Pablo. Pangalawa po, sa Galatians, nakita ko po, mayroong kakaibang pananalita si Apostol Pablo na hindi niya ginagamit sa mga ibang mga sinulatan niyang mga iglesia. Kakaiba po ang kanyang pananalita. Una po, sabi niya, Galatians chapter 5 verse 12, at sila na mga nanggugulo sa inyo ay hindi lamang dapat magpatuli, kundi tuluyan ng magpaputol. Pero mo, sabihin mo yon, sa sulat mo sa isang iglesia, wag na lang daw magpatuli, magpaputol na. Biro mo yung pananalita ni Apostol Pablo doon, parang hindi parang salitahan ng isang ng isang church leader. May pagka-brash yung pagkakasabi niya. Sa sobrang tindi nung tinatalakay nila sa sulat sa Galatians, kakaiba na yung ginamit na pananalita ni Apostol Pablo. Imagine mo, gamitin mo yung salitang magpaputol na. A reference to sexual organs. Okay, ganun po katindi yung tindi ng sitwasyon na si Apostol Pablo gumamit ng matinding pananalita. Meron din pa siyang sinabing isa pa. You foolish Galatians. Wala siyang sinabihang ibang church. He never called any other church as foolish. Kayo sa Tagalog po, mga hangal. Biro mo sabihan yung mga taga-MSBC, kayong mga hangal na taga-MSBC. Kayong mga hangal na taga-CCC. Imagine mo sabihan tayo na mga hangal tayo. Mga foolish tayo. Biro mo yung binanggit, ginamit ng salita ni Apostol Pablo para dun sa church na yon, napakatindi. Ito pa po karugtong. Who has bewitched you? Sino ang kumulam sa inyo? Ano ba yung ibig sabihin ng kinulam? Maaring yung mga generation ngayon, hindi na nila naintindihan masyado yung konsepto ng kinukulam. Alam po, pag sinabi ng kinulam, ang ibig sabihin po noon, yung isang tao, kumikilos siya ng parang nawawala sa sarili. Gumagawa siya, kumikilos siya ng isang bagay na kakaiba, parang hindi siya. Parang may ibang nagkokontrol sa kanya. Kaya nga po dun sa magandang balita Biblia, ang ginamit ay gayuma. Sino ang gumayuma sa inyo? Ganun din yung gayuma, parang ganun yung epekto. Kumikilos yung isang babae na kakaiba, hindi yung normal na kilos niya. Doon po sa Kainta, meron po kaming kapitbahay na mayroong alagang baboy. At meron din kaming kapitbahay na katabi nila. Mas mababa po yung lupa. Ang ginagawa po nung kapitbahay namin na may baboy, naglilinis po sila, nililinis nila yung lugar ng baboy. Ang problema, yung mga nilinis nila na tubig, lahat ng dumi na nilinis nila, napupunta dun sa lupa nung isa pa naming kapitbahay. Kaya po nagalit yung kapitbahay po namin na yun. Kasi lahat nga naman ng dumi napupunta sa kanila. Nagalit sila dun sa kapitbahay na nag-aalaga ng baboy. Ngayon po, ang sabi po ng nanay ko, ito sabi lang ng nanay ko, hindi ko alam kung gaano katotoo, yung nanay dun sa mababang lupa, yung nagreklamo, bigla na lang nag-iba ng kilos. Yun pong nanay, ang unang ginagawa niya, kumakain ng balat ng saging. Hindi yung saging yung kinakain, nagulat na lang sila, ang kinakain ng nanay, yung balat ng saging, parang baboy. Tapos,
Ayon sa kwento, kinakamot nung nanay yung kanyang balat, tapos ang lumalabas, mga balat ng ipis. Ano po? At yun ang sabi ng nanay ko, kinulam daw nung kapitbahay namin na nag-aalaga ng baboy. Kasi yung tatay po doon ay sinasabi na mangkukulam daw. Kaya yung naagrabyado na mababa yung lupa, napilitan pa sila pa mismo napilitang humingi ng paumanhin doon sa tao po na yon, doon sa household na may alagang baboy. Sila pa yung nag-sorry. Napilitan sila mag-sorry kasi nakulam sila. Nakulam yung nanay. Incidentally, meron pa kaming isa pang kapitbahay. Kung ito yung bahay namin, dito po yung bahay ng mangkukulam, yung kaharap po namin na bahay, mangkukulam din daw. Kaya yung dalawang yon hindi nag-uusap. Yung dalawang kapitbahay namin na yon hindi nag-uusap. Magkalabang mangkukulam. Kwento lang po yan, pero ang punto po, ano yung pinapapaloob dun sa salitang kulam? Who has bewitched you? Na kumikilos na hindi naaayon sa normal na pagkilos. Parang ganun daw yung mga nangyari sa taga-Galatians. Unang-una ang Apostol Pablo, gumamit siya ng matinding pananalita. Pangalawa po, una po wala siyang papuri na binigay sa mga taga-Galatians. Pangalawa, ginamitan niya pa ng mapapait na pananalita yung mga taga-Galatians. Matinding pananabon. At ito po, isa pang kakaiba sa Galatians. Si Apostol Pablo mismo ang sumulat ng sulat. Hindi na siya naghintay ng sekretary. Alam niyo po sa ibang sinulat ni Apostol Pablo, lalo na po medyo siya may problema sa kanyang mata, kumukuha po siya ng sekretary para magsulat. Pero po sa case ng Galatians, sabi niya, Galatians 6:11, "See what large letters I use as I write to you with my own hand." In other words, si Apostol Pablo, nakakulong kasi siya, hindi na siya naghintay na dumating yung sekretary. Siya na mismo ang kumuha ng papel at nagsulat. At dahil po malalaki ang kanyang mga sulat, mga letra na ginamit, malamang po magasto sa papel. Alam niyo po yung papel noon, napakamahal. Hindi kagaya na ngayon na kung saan-saan ka nakakuha ng papel, libre, minsan na nahihingi mo lang. Ang papel po noon, mahal. Hindi ka basta-basta. Kaya kung pwede sana, kung susulat ka, liitan mo yung sulat mo para matipid sa papel. Pero si Apostol Pablo, hindi na siya naghintay. Siya na mismo ang sumulat, kahit malabo yung mata niya, dahil nga malabo yung mata niya, yung mga sinulat niyang letra, malalaki. Hindi na siya naghintay ng sekretary, gumastos siya sa papel. Bakit po? Bakit ganun? Kakaiba ang Galatians. Kasi po, meron pong matinding usapan, matinding usapin. Ang ipinipilit ni Apostol Pablo, hindi maaaring umasa sa kautusan upang, number 1, maging matuwid. Pangalawa, maging malaya. Pangatlo, maging katanggap-tanggap sa Diyos. Yun po ang gustong i-emphasize ni Apostol Pablo. And he found that it was something very, very urgent. Kailangan sa lalong madaling panahon maitama itong bagay na ito. Ito pong maling katuruan na kailangan natin ng batas upang tayo ay maging matuwid, malaya at katanggap-tanggap sa Diyos. Ito po ay isang napakatinding kamalian na tumama sa iglesia noon. Biro mo may mga apostol na noon. May mga apostol na, yung apostol po directly yung sinasabi nila galing talaga sa Diyos. May apostol na, and yet nagkaroon pa rin ng ganitong paniniwala. Kumalat na paniniwala na kailangan mo ng batas, kailangan mo ng kautusan para maging matuwid, malaya at katanggap-tanggap sa Diyos. At ang highlight ng batas para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos ay ang pagpapatuli. Ipinipilit ng mga tao noon na yung mga Gentiles na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kailangan tuliin din sila at kailangan sumunod din sila sa kautusan.
Ano po, yun ang kinokontrang matindi ni Apostol Pablo. Kaya nga po sinabi niya doon sa isang talata, yung mga nanggugulo sa inyo, wag na lang magpatuli, magpaputol na. Ano po, ganun katindi yung usapin na tumama sa early church na kahit na mayroon pang mga apostol na, napakatindi pa rin nung influence, nung ganung paniniwala. Na sa tindi po nun, talagang Apostol Pablo, ginawa niya yung mga bagay na kakaiba. Dahil nga po, napaka-urgent po at napakatindi ng kamalian na ito na kumakalat sa iglesia. Kailangan pong maitama ang paniniwala na umasa sa pagiging sa kautusan upang maging matuwid, malaya at katanggap-tanggap sa Diyos. Yun po ang itinatama ni Apostol Pablo at kaya nga po gumamit siya ng napakatinding mga bagay para maitama ang bagay na ito. At sana po hindi na ito kumalat sa ating mga iglesia. Ano po, na meron pang kailangang idagdag upang maligtas tayo. Tanging pananampalataya lang po ang makapagliligtas sa atin. Salvation by faith alone, apart from good works, apart from obeying the law. Alam niyo po kasi ang batas ay parang tsokolate. Ano po? Kapag ikaw ay tao, alam niyo po ang marami pong benefit sa chocolate. Ano po? Maraming benefit ang chocolate. Magbabanggit po ako ng isang bagay. Kung ikaw po ay aakyat ng bundok, lalo na yung bundok na malamig. Alam niyo po yung mga umaakyat sa Mount Everest, hindi po sila nagdadala ng bigas, hindi sila nagdadala ng delata, hindi sila, siguro meron pa unti-unti, ganon, pero hindi nila kaugalian yung magdala ng bigas, delata, kahit tinapay. Alam niyo po kung ano yung dinadala nila? Chocolate. Chocolate ang kinakain nila. Kasi po, ang ikinaganda sa chocolate, maliit lang siya, hindi bulky, hindi mabigat. Pero pag kinain mo yung chocolate, magbibigay ito ng lakas sa iyo at magbibigay ito ng init sa iyo. Ano po, yun ang malaking benefit ng chocolate, lalo na sa mga mountain climbers. Napakaganda ng chocolate, di ba? Kapag ikaw ay tao. Kapag ang kalikasan mo ay tao, magbe-benefit ka talaga sa chocolate. Pero, kung magbago ang kalikasan mo, maging aso ka, ano po, ang chocolate po, napakatinding lason sa aso. Kaya wag niyong papakainin ng chocolate yung aso po ninyo. Or yung kumain ka ng tinapay na may halong chocolate, tapos nakatingin sa yung aso mo, hindi mo nalaman, binigyan mo ng tinapay yung aso mo, may halo pa lang chocolate, delikado po yun. So anong problema? Yung chocolate ba ang problema? Hindi po, ang problema ay ang kalikasan. Ang kalikasan po ang problema. Ganun po ang nangyari sa batas, sa kautusan. Ang kautusan ay napakaganda, malaking benepisyo, kaso nga lang po, ang naging problema ay yung kalikasan ng tao, naging makasalanan ang tao. Pag sinabi pong makasalanan ng tao, hindi lang ibig sabihin na gumagawa siya ng masama. Ang ibig sabihin po talaga nito, ang tao ay likas na masama. At dahil po likas na masama ang tao, yung kautusan na dapat sana magbigay ng malaking tulong sa mga tao, ito pa ang nagdulot ng kamatayan sa mga tao. Ano po, nabanggit na po ng mga nangaral dati kung paano nakasira ang kautusan. Hindi po dahil sa kautusan, kundi dahil sa sinful nature ng tao. Ang classic example po ay yung Sabbath. Yun pong batas, kautusan tungkol sa Sabbath. Ang sabi ni Jesus, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Alam niyo po, nung ginawa yung batas tungkol sa Sabbath, napakagandang benefit sana noon, makakapagpahinga ka. Ano po? Kakaiba po yung ganong konsepto na kailangan mong magpahinga. Ano po? At lahat ng tao sa Israel, kailangan magpahinga. Ano po? Malaking tulong yun.
Kaso nga lang ano nangyari, naging pabigat yung batas tungkol sa Sabat. Lalo't dinagdagan ng kung ano-ano pang batas tungkol sa Sabat. Si Jesus, ilang beses po siyang nagpagaling ng mga tao during the Sabbath. Kaso nga lang ano nangyari, tinuligsa po siya. Yung batas na dapat sana magbigay ng tulong sa mga tao, yun pa ang nakasira sa mga tao. Alam niyo po yung mga tumitingin po sa social media, malamang nabalitaan niyo po yung nangyari sa India noon. Sa India na napakaraming cobra sa India. Napakaraming cobra sa India. Kaya nung panahon po ito ng British occupation ng India. At dahil nga po napakaraming cobra sa India, gumawa ng incentive yung British government na kapag nagbigay ka ng cobra dun sa government, babayaran ka. Dahil napakaraming cobra, huhuli ka ng cobra, dadalhin mo sa government, bibigyan ka ng pera. Yun po ay para mabawasan yung mga cobra. Sa India. Kaso ano nangyari? Ano naging dulot ng batas? Yung mga Indian, anong ginawa nila? Nag-alaga sila ng cobra. Nag-alaga sila ng cobra. Imbis na kumuha sila, mag-hunting sila ng cobra, nag-alaga pa sila ng cobra. Kaya lalong dumami yung cobra sa India. Kaya lalong dumami yung cobra sa India para gamitin nila para kumita sila ng pera. Yung kautusan na dapat sana magdulot ng kagandahan, nagdulot pa ng lalong kasamaan. Ano ang problema? Yung ugali ng tao. Yung kalikasan ng tao. And dahil nga po na natuklasan ng mga British na ginagawa nila ng mga Indian yon, bigla nilang tinanggal yung incentive na yon. Anong ginawa ng mga Indian? Pinakawalan nila yung mga alaga nilang cobra. Di lalong dumami yung cobra sa India, marami lalong namatay. So yun po ang problema, hindi po yung kautusan ang problema po ay ang kalikasan ng tao na kahit anong magagandang batas sana na magdudulot ng kabutihan, ang nangyari, sinicircumvent, dahil sa kalikasan ng tao, gumagawa ng masama ang tao. Nagdudulot lalo ng kasamaan. Dito po sa Pilipinas, gumawa sana ng batas noon na yung mga maliliit na kumpanya ay exempted sa minimum wage law. Kapag hanggang 10 lang ang kanilang mga empleyado, hindi sila required na magbigay ng minimum wage. Para yung mga maliliit na kumpanya, hindi sila mabigatan na magkaroon ng matitinding requirement sa pagpapasweldo. Kaso nga lang, anong ginawa ng maraming negosyante? Yung isa nilang kumpanya na 100 ang empleyado, anong ginawa nila? Hinati-hati nila. Gumawa sila imbis sa isang kumpanya, gumawa sila ng 10 kumpanya. Tapos, bawat kumpanyang yon 10 ang empleyado. Lalo nagkagulo-gulo. Nangyari po yun. Meron po akong pinapasukang kumpanya noon. Nagtataka ako, bakit yung ID nitong taong to, kakaiba, hindi yung kagaya ng ID namin. Ayun, yun pala ang ginagawa nila para makaiwas sa batas. Yung batas na nagdulot, yung kautusan na magdudulot sana ng maganda, dahil sa ugali at kalikasan ng tao na makasalanan, ito po ay nakasira. Dahil po sa kalikasan, kagaya po ng tsokolate, na sana ang makikinabang ay tao, kaso nga lang yung kapag nagpalit ng kalikasan, nagiging poison na, nagiging lason na. Ang classic example po ay ang Sabat. Na napakaganda sana ng batas ng Sabat, kaso nga lang naging pabigat sa mga tao. Bakit? Ito po ay dahil sa pag-iisip, kalikasan, pag-uugali ng tao, na siyang nais kontrahin ni Apostol Pablo, kaya nga po sinulat niya ang aklat ng Galatians. Nakakalungkot na hanggang ngayon meron pa rin ganung paniniwala. Na kailangan mo ng batas upang maligtas, upang maging matuwid.
maging malaya at maging katanggap-tanggap sa Diyos. Na siyang kabalintunaan, kabaliktaran ng tunay na gospel. There's no other gospel but the gospel given by the Lord Jesus Christ through His apostles. So ito nga po ang sabi sa Romans chapter 7 verse 14. So the trouble is not with the law, for it is spiritual and good. The trouble is with me, for I am all too human, a slave to sin. I-apply mo ang isang batas na napakaganda, napaka-spiritual sa mga taong may problema sa kalikasan, hindi lang sa ugali, kundi sa kalikasan mismo, makasalan ng kalikasan, yun ang naging problema. Hindi ko na po babanggitin yung iba pang sinabi sa Romans 7. Doon sa nauna pala, marami pong sinabi si Apostol Pablo na dahil sa batas, lalo siyang naalipin. Hindi dahil sa batas, kundi dahil siya ay may kalikasang makasalanan. Actually po, alam niyo po, maraming kapakinabangan sa kautusan ni Moises. Nung binigay ni Lord yung Law of Moses, ang daming benepisyo doon. Ang isang benepisyo na po doon, ang isang kautusan doon, bawal kumain ng paniki. Wag kang kakain ng paniki. Isa po sa mga batas ni Moises po yun. At napag-alaman po natin na ang paniki pala ay mayroong 400 coronaviruses. 400 coronaviruses. So yung virus na tumama sa atin noon, isa lang yun. Meron pang 399 na naghihintay sa atin kapag kumain tayo ng paniki. Matagal nang iniutos ng Diyos yun. Ngayon lang natin tuklasan na hindi pala magandang bagay ang kumain ng paniki. So marami pong pakinabang sa ang kautusan ni Moises. Ang problema po ay yung kalikasan natin kapag ang isang makasalanang tao, sisikapin niya na makakuha ng kalayaan, makakuha ng katuwiran, maging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan, dun po nagkakaroon ng problema. Hindi ang batas, kundi ang makasalanang kalikasan ng tao. Ito nga po ang sabi ni Apostol Pablo, kay saklap ng aking kalagayan. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Hindi problema ang batas, ang problema ay yung katawang nagdadala sa kasalanan. Dahil po ang ating kalikasan ay masama. Ang kalikasan natin noon, ay masama, na patuloy na totoo pa rin sa mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo. Yung mga taong iyon na hindi nakaranas ng pagiging born again, kapag susubukan nilang maging malinis, maging katanggap-tanggap sa Diyos, maging matuwid, maging malaya, sa pamagitan ng kautusan, nabibigo po sila. Kaya nga po ang sabi ni Apostol Pablo, kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba pa, kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Kaya po tayo umaawit dito. Kaya po tayo nagtitipon. Kaya po tayo nagpupuri sa Diyos. Kaya kumakanta yung choir. Kahit nasablay yung choir kanina. Sablay na, parang walang silbi yung tenor kanina. Pero yun po ay, kaya po natin ginagawang iyan dahil umaapaw ang papuri natin sa Diyos. Umaapaw ang ating kasiyahan dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi natin ginagawa yung mga yan upang tayo ay maligtas. Hindi tayo naglilingkod sa simbahan, hindi tayo naglilingkod sa Diyos, hindi tayo umaawit ng papuri para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Rather, kaya natin ginagawa yon dahil ginawa tayong katanggap-tanggap ng Diyos apart from the law. Apart from the law. Ang sabi nga po sa Romans 8, 1-3, verse 1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. There's no condemnation. Sa magitan ng kautosang Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo, pinalaya na ako
mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Pinalaya na tayo kasi po yung kautusan, kapag tayo po ay nakapasa ilalim doon, wala tayong magagawa. Talagang condemned tayo. Ano po? Alam niyo po yung batas natin dito sa Pilipinas, lalo na po sa buwis, napakaluwang po kumpara sa buwis ng Amerika, ng batas ng buwis sa Amerika. Ano po? Napaka-stricto ng batas sa Amerika. Ano po? Dito sa Pilipinas, kapag meron kang buwis na hindi nabayaran, tapos maliit lang, hindi ka nahahabulin ng pamahalaan. Hindi naman excuse yun para wag na kayong magbayad ng buwis, ano? Pero kung maliit lang po yan, hindi ka na hahantingin. Hindi ka na ihahunting ng gobyerno ng Pilipinas. Pero po sa Amerika, yung kaliit-liitan mong buwis, hahantingin ka ng gobyerno ng Amerika. Ewan ko kung napanood nyo po yung The Pursuit of Happiness kay Will Smith. Ano po, meron siyang pera, lagi siyang hirap sa pera. Ano, kasi namuhunan siya, meron siyang akala niya, kikita ng malaki, namuhunan siya, ginamit niya yung malaking bahagi ng pera niya, hindi masyadong umuubra yung puhunan niya. Kaya day by day, yung kanyang pamumuhay, nakikitira siya sa mga shelter, kasama ang kanyang anak. Tapos yung katiting na bank account niya, yung pera niya sa bangko nakatiting. Pagtingin niya sa ATM, bigla na lang nawala. Ano po, bigla na lang nawala yung pera niya sa bangko. Yun pala, kinuha ng gobyerno. Ganon katindi ang batas sa Amerika. Ano po, dito hindi ka gagawa ng gobyerno, ano, tipong yung savings mo bigla na lang kukunin ng gobyerno, hindi. Pero sa Amerika ganun po. Kung ganun sa Amerika, mas matindi po ang kautusan ng isang banal na Diyos. Na akala ng mga tao, dahil gumawa sila ng mga maliit na bagay, akala na makakawala na sila. Hindi po. Every offense committed under the law will be paid for. Babayaran po yan. Ngunit, kaya nga po, dahil doon, napakasaya po natin na pinalaya na tayo mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Pinalaya na po tayo. Kaya nga po tayo nagpupuri at umaawit. Sa verse 3, ito napakaganda po, napakaganda. Ano po? Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Yung hindi kayang gawin ng kautusan, nabanggit po ng elder natin noon, yung MRI, ano po, hindi kayang pagalingin ang isang tao, hindi kayang bigyan ng katuwiran, ng kautusan ang tao, gumawa po ng paraan ang Diyos. Ano po? God made a way in a way that the law could not do. Ito po, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Napakatindi. Sa gayon, hinatulan niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Yung mismong umaalipin sa atin, tinanggal na ng Diyos. Ano po, yung umaalipin sa atin na kautusan, na hindi natin kailanman mapapantayan, matutupad, ito po ay inalis ng Diyos. Ano po? Ang sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. You cannot obtain righteousness by obeying the law because the nature of human beings is sinful. Pinalaya na po tayo ng Diyos. Ano po? Yun nga lang minsan, hinahayaan natin na ang diablo ay mag-guilt induce sa atin. Taniman tayo ng maling mga kaisipan. Ano po? Alam niyo po si Neil Anderson, na founder ng Freedom in Christ Ministries, nagkukwento po siya na noon siya po ay may kakaibang trabaho. Ano po? Nagtrabaho siya sa loob ng isang submarine. Ano po? Yun po isang bagay na ayokong mangyari. Ano po? Magtrabaho sa submarine. Ano po? Kasi nakakulong ka dun eh. Ganon. At kailangan mong pakitunguhan yung mga ugali ng mga tao doon. Buwan-buwan ang binibilang. Ano po? Kailangan mong pakitunguhan ang ugali ng mga tao doon. Lalo na kung magaspang ang ugali, masungit, masama, makitungo, ang iyong
kapitan. Ano po? Si Neil Anderson, kinukwento niya na yung kanilang kapitan noon ay napakasungit, mapanira, ano po. At siya po bilang ensign, mababa yung rango niya, talagang lagi siyang dinidiktik nung kanyang kapitan. Yung kapitan niya, yung mga nakipag-inuman kasama yung mga high-ranking officers niya, pero kung itrato niya yung mga maliliit na tauhan niya, talaga nga naman. At ang sabi po ni Neil Anderson, he would tiptoe around the captain, expecting the captain to bite my head off. Meaning, kumikilo siya, wala siyang ginagawa. Ikaw, anong problema mo dyan? Bakit nandiyan ka? No? Parang nananahimik ka lang na gano'n. Bigla kang pagtitripan nung kapitan mo. Ano po? Kaya po gano'n ang naging ugali niya, parang lagi na lang siyang takot. Kasi wala siyang ginagawa, hahanapan siya ng paninira ng kanyang kapitan. Hinahanapan siya ng paraan para pagalitan. Gumagawa ng kung ano-ano yung kanyang kapitan para siya ay pagalitan. Pero po may nangyari. Ano po may nangyari? Nagpalit po sila ng kapitan. Ano po? Nagpalit sila ng kapitan. Yun nga lang, si Neil Anderson, ganun pa rin yung kilos niya. Ano po? Tiptoe. Ina-expect niya na pagagalitan siya, biglang-bigla siyang pagagalitan ng kapitan. Pero kumikilos siya ng ganun, hindi siya ginaganon ng kanyang bagong kapitan. Ano po? Bago na yung kanyang kapitan. Pero yung ugali niya na kondisyon nung dating kapitan. Na akala niya ganun pa rin ang sistema. Nakikilos siya, bigla na lang siyang papagalitan ng kapitan. Ng bagong kapitan. Hindi pala ganun yung kanyang bagong kapitan. Yung kanyang bagong kapitan, napakabait na tao. Alam niyo po, pinalaya na tayo sa kautusan. Pinalaya na tayo. Yun nga lang po, yung pag-iisip pa natin, nakabase pa rin dun sa na-condition po yung isipan natin dun sa dating kautusan na siyang umaalipin sa atin. Na bawat pagkakamali natin, kigidlatan tayo ng Diyos. Ano po, ganun pa rin minsan ang pag-iisip natin. Bagamat pinalaya na tayo ng Diyos, si Kristo na ang ating Panginoon, hindi na ang kautusan, minsan ganun pa rin tayo mag-isip. Na-condition po kasi ang ating pag-iisip. Kaya nga po sabi sa Romans chapter 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Hindi na natin kailangang maging isip guilty dahil pinatawad na po tayo ng ating Diyos. Ano po, ngayon po, dadako na po tayo dun sa teksto natin. Ano po? Dun po sa Galatians chapter 4, 21 to 31, binabanggit po doon yung tungkol kay Hagar at kay Sarah. Kay Sarah at kay Hagar. Si Sarah at si Hagar po ay asawa po ni Abraham. Dalawa po silang asawa. Ang original na asawa niya ay si Sarah, kaso hindi magkaanak si Sarah, naghanap ng bagong asawa na siyang magiging proxy wife noon. Ano po? Ito po yung background. So baka hindi nyo po mabasa, ako na lang po babasa. Ang sabi po sa Galatians 4:21 to 23, tell me, you who want to live under the law, do you know what the law actually says? Yung law, yung Torah po, yung first 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun po yung tinutukoy na law. At mayroon pong kwento doon na si Abraham ay may 2 anak. The scriptures say that Abraham had 2 sons, one from his slave wife and one from his freeborn wife. The son of the slave wife was born in a human attempt to bring about the fulfillment of God's promise. But the son of the freeborn wife was born as God's own fulfillment of His promise. Si Abraham po, pinangakuan ng Diyos na magkakaroon siya ng napakaraming mga descendants, as numerous as the stars in the sky. By the way po, numerous as the stars in the sky. Dito po sa Pilipinas, hindi po sikat ang astronomy. Bakit? Kasi po, yung kalangitan po natin, madalas may ulap. Kaya po, pag titingin ka sa gabi, kakaunti lang yung bituin na makikita mo.
Pero dun sa lugar ni Abraham na hindi maulap, pag tumingin ka sa langit pag sa gabi, sobrang dami ng mga bituin. Ano po? Dito, actually baka pwede mo pang bilangin ang mga bituin dito sa Pilipinas. Pero dun sa lugar ni Abraham, hindi mo talaga mabibitang yung dami ng mga bituin doon. Yun po ang pangako ng Diyos kay Abraham. Anong problema? Si Sarah ay matanda na at hindi nanganganak. So anong ginawa ng si Abraham at si Sarah, gumawa ng paraan. Kaya nga po nang sinabi niya, the son of the slave wife was born in a human attempt to bring about the fulfillment of God's promise. Yan po ay makikita niyo sa Genesis 16:1-4. Ito po ang sabi. Now Sarai, Abraham's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian slave named Hagar. So, she said to Abram, the Lord has kept me from having children. Go, sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her. So, noon po, uso yung proxy. Ano po, proxy na asawa, yung magiging anak ng proxy na asawa, ituturing na anak noong tunay na asawa. Ano po, yan yung sinabi sa Galatians na the son of the slave wife was born in a human attempt to bring about the fulfillment of God's promise. Abraham agreed to what Sarah said. So, after Abraham had been living in Canaan 10 years, Sarah, his wife, took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. Biro mo, yung asawa pa ang nagbigay ng parang kabit kay Abraham para magkaroon ng anak. Ganon sila kadesperado. Yung mismong babae nang humanap ng ibang babae para magkababae. Si Abraham, para magkaroon ng anak si Abraham. Imagine mo yun? Magagawa pa dito sa Pilipinas yon, yung babaeng asawang hahanap ng ibang babae para sa kanyang asawa. Ganon po sila kadesperado. He slept with Hagar and she conceived. Ito po yung isa pang problema. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Dagdag na problema. Medyo malihis po tayo medyo malihis lang po tayo. Sana po yung mga ama sa tahanan, yung mga padre de pamilya, wag na wag pong papatulan yung kanilang kasambahay. Nung panahon po namin 1980s, ang tawag po doon, Atchay Killer. Si Eddie Garcia pa. Yung may ganung pelikula noon, Eddie Garcia, parang pinapatulan niya yung mga katulong nila, yung mga kasambahay nila. Kaso nangyari doon sa kwento, isa po sa hindi maganda, ay naging palalo yung kasambahay. So sana po wag itong mangyari sa mga tahanan ng mga pamilya po natin. Napaka-vulnerable po ng isang kasambahay. Nandoon siya kapag yung lalaki ay merong nararamdaman na kulang. Na maaaring hindi maibigay ng asawa sa kung anong dahilan. Wag sanang mangyari yon sa mga tahanan po natin. Yan ay isang warning na medyo kakaliwa ng konti. Pero po, ito po ang pinapakita dito na si Abraham, si Sarai, gumawa sila ng sarili nilang paraan para makuha ang pangako ng Diyos. So, ganun din po tayo. Iniisip natin, sa magitan ng pagsunod sa kautusan, makukuha natin ang approval ng Diyos. We cannot get the approval of God by obeying the law. Why? Because it's not really the law that's the problem. It's our nature. It's the nature of human beings that is not acceptable to God. Kaya kahit anong gawin niya pa, hindi siya katanggap-tanggap sa Diyos. Meron pong doktrina na ang tawag po dyan ay total depravity. Total depravity. Walang anuman sa kalikasan ng tao na katanggap-tanggap sa Diyos. There's nothing in the nature of human beings that is acceptable to God. Okay? You cannot become more acceptable to God by obeying the law, and you cannot be less
acceptable to God. Yung kanyang pagkamuhi sa kasalanan, sa makasalanang tao ay ganap po. Hindi madadagdagan, hindi mababawasan. Hindi madadagdagan sa pagsunod sa batas. Pero praise the Lord, tayo po na sumampalataya sa Kanya, tayo po ay naging totally acceptable to God. Kung meron po kayong iniisip na ito kaya nangyari sa akin to, kasi galit ang Diyos sa akin, mali pong pag-iisip yan. God has no anger toward you. And everything that He does, even the negative things that He does to you, is never done out of anger. Wala siyang ginagawa sa iyo na dala ng kanyang galit. Dahil lahat ng galit ng Diyos sa atin ay ibinuhos niya kanino? Sa Panginoong Jesus, sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, wala na siyang galit sa inyo. So if you ever think that this negative thing has happened to you because God is angry with you, that is not true. That is a lie from the devil. God has set us free from the law, and He does not have a single amount of anger toward us. So si Sarah po ay symbolism ng grace, si Hagar ay symbolism ng law, at nabanggit po doon yung Mount Sinai na si Hagar ay symbolism ng Mount Sinai. Mount Sinai represents the law because it was there that the 10 commandments were given. Basahin ko po . So sa verse 24 po, basahin ko lang po, hindi ko na isulat dyan. These two women serve as an illustration of God's two covenants. The first woman, Hagar, represents Mount Sinai in Arabia because she and her children live in slavery to the law. But the other woman, Sarah, represents the heavenly Jerusalem. She is the free woman, and she is our mother. As Isaiah said, "Rejoice, O childless woman, you have never given birth. Break into a joyful shout, you have never been in labor. For the desolate woman now has more children than the woman who lives with her husband. And you, dear brothers and sisters, are children of the promise, just like Isaac." Kagaya tayo ni Isaac. So si Hagar ay representative ng Mount Sinai, Old Covenant based on law, leading to slavery. But Sarah represents the heavenly Jerusalem, the New Covenant based on grace, resulting in freedom. Hindi na po tayo mga alipin ng kasalanan. Now, ito po ang sabi, verse 29. But you are now being persecuted by those who want you to keep the law, just as Ishmael, the child born by human effort, persecuted Isaac, the child born by the power of the Spirit. Ang sabi po sa Genesis, ito po yung base. Yung po kasing Galatians, napakatindi nung reference niya doon sa nangyari sa Genesis. Kaya po itong teksto natin, mahaba na, mas mahaba pa kasi nag-a-allude siya doon sa sinaunang talata. Sinabi sa Genesis. Ito po ang sabi sa Genesis 21:8-10. When Isaac grew up and was about to be weaned, Abraham prepared a huge feast to celebrate the occasion. But Sarah saw Ishmael, the son of Abraham, and her Egyptian servant Hagar, making fun of her son Isaac. So she turned to Abraham and demanded, "Get rid of that slave woman and her son. He is not going to share the inheritance with my son Isaac. I won't have it." So ni-refer po yan, binanggit po yan ng Galatians sa verse 29. But now you are being persecuted by those who want you to keep the law, just as Ishmael, the child born by human effort, persecuted Isaac, the child born by the power of the Spirit. So tayo po na binigyan ng kalayaan ng Diyos, tayo ay inuusig ng mga tao na gusto na tayo ay maging alipin muli. Alam niyo po, nung grade school ako,
Meron po akong kaklase sa isang relihiyon at parang ganun siya kung magsalita sa akin, ikaw, ganyan ka, ganyan, makasalanan ka, hindi mo tinutupad ang Sabat. Dapat daw pag Sabado hindi nagtatrabaho. Ano po? Kaya ginigilt induce niya ako na dahil ako nag-aaral, may ginagawa ng Sabado, nagtatrabaho sa bahay, naglilinis, pinagagalitan niya ako dahil daw hindi dapat nagtatrabaho ng Sabado. Ano po? At ganyan po sa nila, kung babasahin mo yung mga writings nila, ng kasulatan ng relihiyon na yon, para bang, pag binasa mo yung kasulatan nila, pinupuri yung mga tao na hindi nagtatrabaho pag Sabado. Pero yung mga taong nagtatrabaho ng Sabado, sobrang kinokondemn nila. Ganun po. Kagaya po ng sinabi dito sa talatang ito. Ano po? Now you are being persecuted by those who want you to keep the law. Incidentally, ito pong mga tao na ito na nandoon sa relihiyon na iyon na Sabado pumapasok, Sabado nagsisimba, ang sabi po nung isang pastor namin, mga sila, may mali din sila. Bakit? Kasi sumasakay sila ng jeep kapag Sabado. Ano bang ginagawa nung driver nung jeep na yon pag Sabado? Nagtatrabaho. Pero sasabihin nila, wag magtrabaho ng Sabado, pero sumasakay sila ng jeep. At yun nga pong kaklasiko na yon na kinokondem ako dahil nagtatrabaho ng Sabado. Nakita ko siya minsan, pumara ng jeep. Yon, sumakay ng jeep. Sinasabi nila na dapat hindi ka nagtatrabaho, pero sumasakay sila ng jeep dun sa driver na nagtatrabaho ng Sabado. So makikita mo rin yung mga kahipokritohan, kamalian po ng mga ganong gumagawa ng ganon. Na siyang umuusig po sa atin na gusto nila kunin yung kalayaan natin. So, and you, dear brothers and sisters, are children of the promise just like Isaac, but you are now being persecuted by those who want you to keep the law, just as Ishmael, the child born by human effort, persecuted Isaac, the child born by the power of the Spirit. So ganun po ang gustong gawin sa atin ng mga taong nagkakalat ng maling katuruan. Alam niyo po, pag kayo ng Facebook, marami kayong ma-encounter na ganyan. Kung ano-ano pang mga ginagamit nilang dahilan para palabasin na hindi tayo maliligtas sa magitan lamang ng pananampalataya. Eto na po yung nangyari. But what do the scriptures say about that? Get rid of the slave and her son, for the son of the slave woman will not share with the inheritance with the free woman's son. So, dear brothers and sisters, we are not children of the slave woman, we are children of the free woman. So ito pong illustration na ito, nagkatotoo na po na si Hagar at ang kanyang anak ay pinalayas, pinaalis. By the way, ito pong picture na to hindi masyadong accurate. Pinapakita po dyan si Ishmael, parang napakabata pa. Actually, nung pinalayas si Ishmael at si Hagar, medyo malaki na si Ishmael. Siguro 15 years old na, 16. Hindi kagaya ng bata na iyan. Hindi ko alam kung paano sabihin hindi ko na nasabihan yung AI na patandain mo gawin mong matanda ng konti si Ishmael. Alam mo po, ang laking tulong ng AI, Ito pong mga picture na yan, dati po pagka ako ng preaching, naghahanap talaga ako ng litrato. Ang problema, copyrighted. Parang may binaviolate pa ako, nagpipreach na nga ako, meron pa akong binaviolate. Pero nakatulong po yung artificial intelligence, yun nga lang minsan may kakulangan po. So pinalayas si Hagar at si Ishmael. Napakapait na nangyari, pero ang nangyari naman po, tinulungan pa rin naman sila ni God at may promise pa rin na maganda kay Ishmael that he will also bear a lot of descendants. Pero bakit pinalayas si Hagar? Bakit pinalayas si Hagar at ang kanyang anak? This is an illustration that the law cannot be added to grace to provide freedom for us. So kaya po pinalayas si Hagar at ang kanyang anak, it was a symbol that the law
cannot be part of the grace. Sabi nga ni Sarah, hindi pwedeng kasama ko yan, yung mga yan. Hindi niya alam, nagpa-prophesy pala siya dun sa gagawin ng Diyos, na we will be saved totally by grace through faith. So yun po ang dahilan bakit pinalaya si Hagar at ang kanyang anak. So, pinapakita po nito na hindi maaring umasa sa kautusan upang maging matuwid, maging malaya, maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ano po, ulitin ko po yung sinabi sa Romans 8:3, napakaganda. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Yung bagay na hindi natin kayang ganapin, ginawa ng paraan ng Diyos. Ano po, pinalaya na po tayo. Ang sabi po sa Colossians 2:13-15, you were dead because of your sins, because of your sinful nature was not yet cut away. Nakakabit pa yung sinful nature. Then, God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Alam niyo po yung mga demonyo, yung mga spiritual powers po na iyon, para silang mga nang-aalipin sa atin. Pero tinanggal ni God yung basehan nila para alipinin tayo. Ano po? Ang sabi po, then God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. He canceled the record of the charges against us. Tinanggal niya yung mga utang natin. Binura niya yung mga utang natin. Sino po dito yung may utang sa tindahan? Ano po, na tuwing bibili ka, sasabihin sa iyo, yung may utang ka pa dito ha, nakasulat. Ganyan. Ano po, napakasaklap nung gano'n. Alam niyo po, minsan, sinubukan ko pong umutang sa GCash. Sobrang mali yung ginawa ko na yun. Umutang ako ng 9,000 pesos ang inutang ko. Alam niyo po kung magkano yung interest? 6,000 pesos. Grabe. Ano po, kasi walang walang collateral. Napaka high risk, Pag high risk kasi mahal din. 9,000 yung inutang ko, 6,000 yung interest. Buwan-buwan, para bang nakatali ako. Kailangan kong bayaran yun. Isang beses na medyo nahuli akong bayaran, may tumawag agad sa akin. Artificial intelligence din. Hindi totoong tao, yung tumatawag sa akin. At kapag papatayin ko yon, maya-maya, tatawag ulit. Hindi sila napapagod kasi AI nga sila eh. Ano po, ganun po katindi. At GCash lang po yun. GCash lang po yun. Hindi pa yun yung banal na kautusan ng Diyos. Ano po, ganun katindi ang isang taong nananatili sa ilalim ng kautusan. Siya ay isang alipin, siya ay kinukulit lagi, siya ay lagi na lang may obligasyon. Ano po, but God canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it on the cross. Tanggal na lahat ng mga utang natin sa Diyos. Ano po? Ito pang sinabi, but now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Praise the Lord. Tayo po na sumampalataya sa Panginoong Jesus, tayo po ay binigyan ng kakaibang righteousness. Not from the law, but through faith in the Lord Jesus Christ. Ang sabi rin po sa Romans 4:4-8, now, to the one who works, wages are not credited as a gift, but as an obligation. However, to the one who does not work, but trusts God who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. Ano yung righteousness natin? The faith in Jesus Christ. It's credited as righteousness. So we have a new kind of righteousness, not the kind of righteousness to be derived from the law, but a pure kind of righteousness that sets us free, given by the Lord Jesus Christ Himself. Ang sabi po sa Romans 4:48, David says the same thing when he says the blessedness of the one to whom God credits righteousness apart from works. Blessed are those whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord
will never count against him. Alam niyo po, sa future, magkakaroon po ng tinatawag na Great White Throne Judgment. At lahat ng mga kasalanan ng tao, yung napakaliit na murang ginawa nila, yung white lie na ginawa nila, yung kasamaan na ginawa nila, lahat po yan ay pananagutan nila sa Great White Throne Judgment. At wala pong kawala dahil Diyos mismo ang magbabantay. Ano po? But praise the Lord for all of us who obtained righteousness through the Lord Jesus Christ. Hindi na po tayo kasama sa Great White Throne Judgment. Why? Because blessed are we whose sin the Lord will never count against us. Tinanggal na po ng Diyos ang condemnation sa atin. That's why we give praise and worship to God. Now, ito nga lang po ang problema. Colossians 2:21-22. Since you died with Christ to the elemental spiritual forces of this world, why? As though you still belong to this world, do you submit to its rules? Do not handle, do not taste, do not touch. Linawin po natin to, hindi po masama ang kautusan. Mayroon po tayong mga kautusan na ginagawa bilang Baptist, iniiwasan po natin ang uminom ng alak. Yan po ay tinatawag na cordon sanitary. Opo, tawag po doon ulit ay cordon sanitary. Parang laban siya para hindi tayo madala doon sa mali. Kaya nga po, bagamat hindi talaga directly binabawal sa Bible ang uminom ng alak, sinasabi po natin ng mga Baptist na traditionally po, ang mga Baptist hindi talaga umiinom ng alak. Para hindi tayo mapunta doon. Ang tawag po doon ay cordon sanitary. Kung ganun lang po, okay lang po yun. Pero ang problema po, yung do not handle, do not taste, do not touch, ginagawa po yan para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ano po? Minsan nadadala tayo sa pag-iisip ng tao sa sanlibutan na iniisip natin para maging katanggap-tanggap sa Diyos, kailangan sundin natin itong lahat ng mga bagay na ito. Hindi na po natin kailangang sundin ito upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil tayo ay katanggap-tanggap na sa ating Diyos. Kaya po tayo hindi namumuhay sa kasalanan dahil tayo ay nilinis na ng Diyos. Hindi tayo umaiwas sa kasalanan para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kundi katanggap-tanggap tayo sa Diyos, kaya po tayo umiiwas sa kasalanan. Such regulations indeed have an appearance of wisdom with their self-imposed worship, their false humility, and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence. Ano po, hindi yan makakapagtanggal ng kasalanan, ng desire for sin. It's only the Spirit that can do that through the righteousness given by the Lord Jesus Christ. In conclusion, sabi po sa Colossians 2:16-17, ang title po natin ng pinag-usapan po natin ay Choosing Freedom. Pinakawalan po tayo, pinalaya po tayo mula sa pagkaalipin sa batas. Tayo po ay binigyan ng kalayaan ng Diyos sa magitan ni Jesucristo. In conclusion po, therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ. So ang buhay Kristiyano po is not about bawal. Ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol sa bawal ito, bawal yan. Ang buhay Kristiyano ay pamumuhay sa kalayaan, choosing freedom that is found only in Christ. Let's bow down our heads and close our eyes.